Sa pagbisita ni Kyle Kuzma sa Pilipinas, nagpaabot siya ng kanyang pagsuporta sa ginawa ng PBA sa pag-implementa ng 4-point line. Ayon pa mismo kay Kuzma, "A lot of us can shoot from that far. I think it'd be more dramatic in the NBA. And fans will probably like it too." Magandang inisyatibo itong ginawa ng PBA sa kanilang liga at ayon mismo sa kanya, posible rin itong mangyari sa NBA. Kapag nangyari yan, walang ibang manlalarong magiging mas masaya pa kundi si Stephen Curry. Kung sakaling maiimplementa ang 4-point line sa NBA, siguradong matatambakan ang mga kalaban ng Golden State Warriors. Akalain nyo, Stephen Curry, 4-point line, tapos na-foul mo pa, and 1, automatic 5 puntos sa isang tira. Magagawa nga ba ito ng NBA mga idol na magdagdag ng 4-point line sa kanilang court? Ayon sa mga eksperto, nasa 50-50 dahil kung sakaling sila yung maglalagay ng 4-point line, ito'y ikakasira ng balanse ng laro ng basketball. Kung baga doon na lang magfo-focus ang mga manlalaro sa labas, papaigtingin pa nila lalo yung kanilang shooting at ang resulta, wala nang masyadong maglalaro sa ibaba. Para sa inyo, pabor ba kayo sa 4-point line sa NBA? Mag-comment lang. Inamin naman ni Lebron sa isang podcast na bawal siyang tawaging tatay o dad ni Bronny James kapag sila'y naglalaro. Ayon kay Lebron, tapos na silang mag-usap patungkol sa mga ganyan. Pwede nga raw tawagin siya ni Bronny ng 2-3 o yung jersey number niya na 23 o Bron. Pwede nga raw tawagin siyang GOAT. Hindi po pwedeng sabihin ni Bronny James na, "Dad, I'm open, ipasa mo sa akin." Pinagbabawalan ho ni Lebron na tawagin siya ng ganyan ng kanyang anak. Pero kung pagkatapos ng laro, kung sila lang, pwedeng tawagin siyang dad. Legendary player ng Minnesota Timberwolves na si Kevin Garnett hindi nagdalawang isip na i-called out si Anthony Edwards na kasalukuyang naglalaro sa Minnesota. Parang nagsisilbing kuya si Kevin Garnett sa kanyang nakababatang kapatid na si Anthony Edwards patungkol sa kanyang komentong si Michael Jordan lang ang mayroong totoong skill sa mga panahong iyon. Ayon kay Kevin Garnett, kung tutuusin daw yung mga manlalaro ngayon ay hindi makakasabay 20 years ago sa kanilang kapanahunan. Prangkang sinabi niya na ito'y para kay Anthony Edwards. Noon, wala pang triple step back dahil yung mga manlalaro noon kapag titira, matik papasok. Ganyan yung kanilang efficiency sa kanilang kapanahunan. Mahirap maglaro, napaka-pisikal. Sa sobrang pisikal, kinakailangan pa na mayroong baguhin ang NBA para mag-improve naman yung scoring. Tumaas dahil sa sobrang higpit ng depensa. Maliit lamang yung ini-score ng mga kupunan. Sa huli, gate pa mismo ni Kevin Garnett sa mga argumento, sa mga diskusyon. Siguraduhin nating alam natin kung ano yung mga lumalabas sa ating bibig. Sumusuporta ako sa iyo, Anthony Edwards, pero dapat mong alamin kung sino yung mga kinakabangga mo. Dahil sa totoo lang, yung mga pinagsasabi mo ay walang kabuluhan. Para sa mga fast break balita at punto por puntong komentaryo, tumutok lang palagi. And as always, thank you for watching.